Kabanata 21. Mga tipo ng Manilenyo. Buod. Nang gabing iyon ay may pagtatanghal sa Teatro de Variedades ang de Corneville ng bantog ng mga Pranses. Mabilis na ubos ang tiket para sa dula. Isang Kastila lamang, si Camarón Consido, na tila pulubi o palaboy ang hindi abalang pumasok sa tanghalan. Dahil dito'y naobserbahan niya ang mga nagaganap. Lumipat sa kanya si Tio Kiko, isang matandang lalaki at may Amerikanang mahaba at hanggang tuhod. Ipinakita ni Tio Kiko ang 6 pisong bayad ng mga Pranses para sa pagdidikit ng paskil. Sinumbatan naman niya si Camarón Consido na ang kikitain ng palabas ay mapupunta sa mga pari. Ang palabas ay humahati sa Maynila. Mayroong nagsitutol dahil bilang masagawa at laban sa moralidad tulad ni Don Custodio at mga praile, pati ang mga babaeng may asawa o kasintahan. Mayroon namang nagtanggol dito, gaya ng mga pinuno ng hukbo at mga marino. Ang kawani, mga dalagang walang kasintahan at maraming matataas na tao. Naging malaki at malaganap ang bulong-bulungan at kasamaang nabanggit. Ang Kapitan General, si Simon Quiroga at mga artista. Nang makaalis na si Tio Kiko ay may napansin si Camarón Consido na mga tila hindi sanay mag-Amerikana at umiiwas makilala. Napunan niya ang ilang mga lalaki at pinagdududahan. Ipinagkibit-balikat niya ito. Narinig niya ang isang tao nagsabi kay Simon na ang hudyat ay isang putok. Nagpatuloy ng lakad si Camarón Consido. 2 tao ang narinig niyang nag-uusap na parehas ang sinambit. Patuloy ang pagkibit-balikat sa mga nangyari. Sa labas ng dulaan ay naroon si Tadeo at isang kababayang baguhan sa lungsod. Giloko ni Tadeo ang kababayan sa pagsasabi ng mga kasinungalingan. Maraming mga tao ang nagdaraan. Ang sinasabi ni Tadeo na mga kaibigat kakilala niyang malalaking tao kahit hindi totoo. Dumarating sina Paulita Gomez at ang tiyang si Doña Victorina. Nakilala ni Tadeo si Padre Irene na nakabalat kayo. Ngunit di na itago ng tunay na katauhan dahil sa mahaba niyang ilong. Dumating din si Don Custodio. Na makita ni Tadeo na dumarating sina Macaraig, Lexon, Sandoval at Isagani ay lumapit ito at bumati sa 4. Ibinigay ang 4 na tiket sa kanya dahil hindi sumama si Basilio at iniwan ni Tadeo ang kababayan sa labas. Narito ang teorya ng kabanatang ito. Makikita sa kabanatang ito ang teoryang sociological. Ipinakita nito ang problema ng Pilipinas noong panahon ni Dr. Jose Rizal. Isang partikular na problema dito ay ang tinalakay sa kabanata, ang pagiging makasarili at kawalan ng pakialam para sa bayan. Mga tauhan: Camarón Consido, Don Custodio, Doña Victorina, Kapitan General, Padre Irene, Padre Salvi, Paulita, Quiroga, Simon, Tadeo, at Tio Kiko. Si Camarón Consido, na ang pangalan ay hango sa halabos na hipon, ay bunga ng kanyang pagiging mapula. Siya ay isang Kastilang walang pagpapahalaga sa kanyang pagiging Kastila. Sa kabila ng pagiging isang dugong bughaw, naging isa lamang upahan sa pagdidikit ng mga paskil, sa dulaan at mga gawaing kauri nitong sa bansang Pilipinas. Siya ang kabaligtaran ni Don Custodio, na isa lamang layak sa Espanya na nagparito ay nagsamantala sa bansang Pilipinas. Siya ang kabaligtaran ni Don Custodio,
na isa lamang layak sa Espanya na nagparito ay nagsamantala sa pagiging Kastila at naging mayaman at makapangyarihan. Si Don Custodio ay isa sa mga tumutol sa palabas at sinabi na ito ay malaswa at immoral. Si Doña Victorina ay ang tiya ni Paulita Gomez na kasama niyang nagtungo sa Teatro de Variedades upang mapanood ang pagtatanghal ng Les Coches de Corneville. Ang Kapitan General ay isa sa mga sumang-ayon sa opera. Si Padre Irene ang kurang pilit na ikinukubli ang kanyang tunay na pagkatao ngunit nabigo dahil sa kanyang mahabang ilong. Si Padre Salvi ay ang kura paroko ng bayan ng San Diego at lihim na kaagaw ni Ibarra sa pag-ibig ni Maria Clara. Tulad ni Don Custodio, para sa kanya ang palabas ay immoral at hindi dapat hinahayaang maipalabas. Si Paulita Gomez ay ang kasintahan ni Isagani at nais ding mapanood ang palabas. Si Quiroga ay ang negosyanteng inchik na naibigan ang palabas. Si Simon, negosyante na pinagkakautangan ni Quiroga. Si Tadeo ay ang bagong salta sa bayan ng San Roque na nagpupumilit na makibagay sa mga taga Maynila. Si Tio Kiko ay ang matandang lalaking kayumanggi na nakasuot ng Amerikana at taga-dikit din ng paskil, tulad ni Cameron Consido. Talasalitaan. Una, pagtatangka. Subukang gawin ang isang bagay. Pangalawa, makamandag, mapanakit o nakamamatay. Pangatlo, panangis, pag-iyak o pagtangis ng malakas. Ikaapat, panggigipit, pagsasamantala o pang-api sa ibang tao. Kalima, kabaliwan, kakatwa o kamalian sa isipan. Ika-anim, pagkukunwari, pagpapanggap o pagbibigay ng hindi totoo na impormasyon. Ika-pito, paglalagom, pagsusuri o pagbuod ng mahalagang bahagi ng isang akda. Ika-walo, pagpapakasal, seremonya o ritual na nagpapahayag ng pag-ugnay sa dalawang tao sa pamamagitan ng kasal. Ika-siyam, panlilinlang, panloloko o pandaraya sa iba. Ika-sampu, pagtitiis, pagtahimik o pagpapakatatag sa kabila ng hirap o pagsubok. Narito ang aral sa kwentong ito. Ang pangunahing aral ay ang pagpapakita ng mga epekto ng kasakiman at pang-aabuso sa kapangyarihan. Makikita ito sa pamamagitan ng karakter ni Kapitan Tiago na naging biktima ng mga pananakit na plano ng kanyang asawa at mga taong nais makapagnakaw sa kanyang yaman. Ang kabanatang ito ay nagpapakita rin ng mga pagsubok at pagdurusa na dulot ng panloloko at pagpapakunwari sa lipunan. Bukod dito, maaaring ipahayag ang aral ng pagtitiis at pagiging matatag sa harap ng mga pagsubok at pang-aapi. Ayun lamang po at maraming salamat sa pakikinig.